At yun na nga, pakakainin natin tong Chromatopelma cyanea pubescens natin na adult female. So yan, ano siya, nag-molt siya. Freshly molted. And ito yung unang kain niya. After niya nag-molt, tapos i-prepare ko siya sa isang adult male kasi meron akong bagong dating dito na adult male. So, yung kuha na natin siya ng pagkain. Meron tayo dito mga hissing cockroach and ang daming mga anak. Yan o, nanganak. So, merong hissing cockroach tayo. Tapos, meron ding tawag doon, yung Halloween hissing cockroach. Ito, yan, ito yon. So, yung size na to, yun. Nahulog. So, dapat yung size nun yung ibibigay natin dito sa ating GBB. Yan. Yan, ayun o. Ito. Yan. Yan o. Busog na busog. Busog na busog. Pinakain ko yun ng carrots eh. So, yun. Bigyan natin mga idol. Yun. Grabe. Grabe, gutom na gutom, no? Yan. So, hindi nakaporma yung ipis. Kinain agad. Sana ba yung ipis? Yan, ito kasi mga idol yung adult male na dumating. So, nabili ko for 30 euro. Ayan o. So, yan. Kailangan busog na busog yung female natin. Bago natin siya isalang sa breeding. At yun na nga mga idol. Chinek ko after kinabukasan na. No? Ito yung kinabukasan. So, kumakain pa rin yung ating GBB. Yan. Pero konting-konti na lang yung kinakain niya. Yan o. So, talagang sinisimot niya yung Halloween hissing cockroach. Sinisimot niyang maigi yung mga juice. Tapos sunod natin pakainin using crickets. Ito ang ating adult female na Theraphosa apophysis. Yan. Yun. Grabe no. Napakasimple lang. Bigyan pa natin ng isa dahil bitin na bitin yan. Yun. Tinake down ulit. Yun. So napaka-solid na itong female natin na to. Ito naman yung adult female na Ibiraphora sooritama. Yun, nice takedown din siya. Napaka-solid, no? Tapos, ito naman, adult male Monocentrophus balfouri. So, gutom na gutom tong isang to. Medyo matagal siyang hindi kumain. Yun, napakatulin. Solid ng takedown. And kung mapapansin nyo mga idol, napakaganda ng kulay. Blue na blue yung carapace niya. Grabe, no? One of my favorite. Tapos, ito pa isang adult male na balfouri din. Kaya lang ayaw niyang kumain mga idol. Natatakot siya dun sa cricket. Ewan ko kung bakit. And next natin pakainin itong isang adult female. Chromatopelma cyanea pubescens or GBB. Yan. So, bigyan pa natin ng isa. Dahil bitin din yan. Yan, gutom na gutom din to. Ito yung female natin na nangitlog. Ang problema, kinain niya. Ayun, kung mapapansin nyo, nandun sa likod niya yung kanyang egg sac na kinain niya. Yan, so bigyan pa natin dahil gutom to. For sure. Yan, matagal kong hindi napakain to eh. Ito naman yung isang Harpactira sp golden black na female. Yun. Napaka-solid ng takedown na wala kaagad. So, nagbabay agad. So, silipin natin dun sa likod. Ayan, meron siyang burrow dito eh. Ayan, so hindi ganun kalalim pero grabe yung sapot, no? Doon siya nagtatago. Yun yung ginawa niyang pinaka-hide. Ito naman mga idol, another Harpactira sp golden black. So, kapatid ito nung nauna. Yun, bale, dalawang crickets na yung naisama ko dito. Kasi yung isang cricket kanina ay paikot-ikot. So, hindi niya mahanap. And ngayon, sinamahan ko pa ng isa.
para mas madali niyang mahuli. Ayun, grabe. Napaka-solid ng takedown mga idol, oh. Grabe, kagat na kagat. Uy, yun, oh, binugbog pa. Yan, napakaganda mga idol. So, yung mga ganun na takedown, yung mga ano, ang sarap panoorin, hindi nakakasawang takedown. Ito yung adult female natin, Avicularia purpurea. Yun, no, napakabilis. Natanggal pa yung buntot nung ating cricket. Sobrang ganda din nitong female na to. So, dito meron tayong Idiotelemira. So, itong Idiotelemira na to ay isang female. So, hindi ko sure kung adult na siya. And basta, medyo malaki na tong female na to. And napakaganda. Yun, oh, grabe. Yan ang nakakatuwa kapag trapdoor, no? Bigla na lang sumusulpot at bigla na lang nawawala. Ito pa, another Idiotelemira. So, babae din itong isa na to. Yan. So, isa din sa napakagandang klase ng baboon itong mga Idiotelemira na to. Yan yung tinatawag na Bluefoot baboon. Yun, kita nyo naman. Napaka-solid. Ang ganda-ganda. So, ito yung ating Botswana. Yan. So, ano yan? Adult female na. Hinahanapan ko siya ngayon ng male na makakapares niya. So, ito yung Terenocilus murinus na DCF or dark color form. Yan. Grabe din to make down, no? Yan yung Botswana natin. Sobrang ganda. Parang ito nga yung gusto ko sanang ipatattoo dati. Pero siguro sa susunod na. Yan, kapag may pagkakataon ulit at meron tayong pambayad sa pagpapatattoo, parang napakagandang ipalagay nito. Yan, so ito yung ating adult female na Augacephalus essendami. Yan, so nandun siya sa kanyang burrow, medyo malabo yung ating camera. Yan, o, ayaw mag-focus. Pero sana makita natin yung mapakagandang takedown nito. Yan. So, using crickets, yung pagpapakain natin sa ganito, kasi pag ipis masyadong makukulit yung mga crickets, ayan, makikita natin ng maayos dito. Yan. So, parang ang lalim hindi makita. Labo. Pero sana may takedown. Ayun, oh. Kita nyo yun mga idol. Napaka-solid ng pagkaka-takedown niya mga idol. Medyo malabo lang at maliit yung kuha, no? So, yan. So, ito naman yung ating juvenile female na Phalaenobius muticus or king baboon. So, hindi ko na-capture yung kung paano niya tinake down yung unang cricket. So, ito, bibigyan ko pa siya ng isang cricket. Kaya lang, ito, napakakulit nung cricket natin. Ayaw pumasok. Yan. So, lakad ng lakad. Then, lukso ng lukso. Yan. Tulak natin papasok. Tingnan natin kung iti-take down siya nung ating gagamba. So, napakaganda nitong king baboon na to. Medyo malaki na. Kaya lang, sobrang minsan at sobrang dalang ko siyang makita. Kasi nga lagi siyang nandun sa Uy, sala! So, chinaw na sana niya, oh. Kaso sala yung pagkaka-take down. Ayun, nalaglag. Hindi naman niya kinukuha pa. Yan. So, tingnan natin kung makakain niya itong makulit na cricket na to. So, sana makita natin kung paano niya i-take down to. Sayang kasi yung una, hindi ko na-capture yung paano tinake down. Kaya ito, abangan natin. Sana kainin din. Ayun. Hindi lang kita yung pagkaka-takedown pero for sure na kinain siya. So hanggang dito na lang muna mga idol. Salamat.